At ayun na nga, ang ganda na ng weather dito sa Canada. Mainit na yung temperature, hindi na kailangang mag-jacket. And nasa tabing ilog tayo ngayon. Napaka-refreshing. Dapat ganito lang eh. Kung pwede lang sana na ganito yung weather dito sa Canada all year round, ang ganda sana. Madami tayong mabibisitang lugar. Ang ganda ng sikat ng araw. Ayan oh, ang ganda rin ng simoy ng hangin. At dahil napakaganda ng araw ngayon, maganda rin yung topic natin. Dapat lang, 'di ba? Ngayon, may kakilala ka na ba, kaibigang matalik, na always late? Yun bang kahit na ang usapan nyo, ang tino ng usapan nyo gantong oras magkikita-kita, pero never siyang dumating at that exact time. Always late. Ngayon, yung nakakapagtaka dyan, may iba na kahit na sobrang lapit na lang nila sa meeting place, sobrang lapit nila sa school, nalilate pa din sila. Imagine that, tapat na nga lang ng school yung bahay nyo, 'di ba? Tapos nalilate ka pa. Hindi ko alam eh, doesn't make sense. So una, bakit nga ba may mga ganong klaseng tao? Yung late sila always. Hindi ba nila kayang yung bang maging firm na okay, bukas kailangan kong makapunta dito at this exact time, or else, di ba, pakapagalitan ako, ganyan. Hindi ba nila naiisip na ganun? Yun bang Filipino time na sinasabi? Yung always late? Ngayon, mapapaisip ka na lang eh, ano nga ba yung rason nila kung bakit sila nalilate? Wala ba silang alarm clock? Kahit nga yung keypad, di ba, Android phone, ganyan, meron silang alarm clock eh. Halos lahat ng mobile phones ngayon, smartphones, may mga alarm clock sila kahit gaano pa yan kaluma. Ngayon, eting nakaka-bad trip. Sila na nga lang tong na-late, sila pa tong galit minsan. Would you imagine that? Ikaw na nga lang tong hindi sumipot on time, tapos may gana ka pang magalit. Minsan kasi yung friendship level natin, to the point na nasa yun bang kahit anong gawin mo okay lang, yung ganun, walang accountability minsan. Ngayon, may mga reason din sila. Yung iba, sasabihan kang na traffic, ganyan. Kahit nga lang walking distance na, 'di ba? Walking distance na yung bahay nila sa meeting place, pwede pa rin talaga silang malate. It doesn't make sense. Ngayon, paano mo nga ba masusolusyonan to, 'di ba? As a friend. Let's say gusto mong matulungan yung tropang to na maging, let's say, on time. Kasi nga always siyang nalilate. Paano mo nga ba siya matutulungan? Ang hirap niyan eh. Ang hirap talaga niyan. Ngayon, pwede mo siyang i-challenge. I-challenge mo siya na sumipot on time, and if ever man na-late siya sa araw na to, let's say na-late siya sa klase, siya yung magbabayad ng lunch yung magtotropa. Imagine that. Let's say graduate ka na ng high school, ng college, what if nag-work ka na? And then, andun pa rin yung habit mo tol na nalilate pa din araw-araw. It doesn't make sense eh. Pwede kang ma-fire sa trabaho. Ano nga ba yung mga kadalasang rason? Eto, traffic, that's it. E di agahan mo, 'di ba? Imposible namang sa tinagal-tagal mo nang naninirahan diyan, hindi mo pa rin alam yung rush hour. Kung alam mo na nga lang traffic sa gantong oras, agahan mo nang umalis ng bahay. Pangalawang rason kung bakit nalilate yung isang tao, baka ayaw niya talagang sumipot. So hindi ka talaga ma-excite na gumising ng maaga, kumilos ng mabilis. So ang outcome talaga niyan is malilate ka. So feeling ko, maganda yung reason na yun, 'di ba? Hindi mo gustong sumipot, kaya ka na late. Valid eh, 'di ba? Valid 'yun. Ano pa nga ba? Napuyat? That's it? Napuyat yung rason mo kung bakit ka na late? Eh bakit hindi mo inagahang matulog para maaga kang gumising? Ang masama niyan, yung bang magsisinungaling pa sila? Ah, hindi kasi kausap ko si ganto kagabi, kaya napuyat ako, kaya hindi ako nakagising ng maaga. Like, what? Imagine to, as a lalaki, may ka-date kang ganyan. Let's say ang usapan nyo is 3 PM in the afternoon. Ngayon, as a babae, siya pa talaga yung nauna doon sa meeting place nyo, siya yung naghintay. Kahit nga lang na-late ka ng 10 minutes, 15 minutes, yung bang pinaghintay mo siya ng ganong katagal? Matagal na yun. Imagine that. So, sa tingin ko, hindi talaga siya magandang habit eh. Yung 5 minutes, okay, 'di ba? Okay, at least yung 5 minutes, sabihin mo nang may nakasabay kang ang bagal maglakad, 'di ba? Mga senior citizen, ayun, kaya ka na late. Pinaghintay mo yung girl, bad shot na kaagad yun. It's a red flag para sa kanya. So, wag mo siyang paghintayin. Mas mabuti nang ikaw yung maghintay. Hindi lang siya maganda eh. Hindi siya magandang habit eh. Sa tingin ko, dapat maging yung bang mas may accountability tayo. Minsan, hindi na okay yung magdadahilan ka na lang always. Yung once na nangyari na na-late ka, pwede,
Pero yung araw-araw, every time na makikipag-meet kang ganyan, late ka, it doesn't make sense. So, tips para hindi ka na malate forever. Ito yung maganda. Dapat magkaroon ka talaga ng accountability. Gugustuhin mo ba yun? Masabihan kang, yan na naman na-late na naman siya Eto, late always, hindi ata siya interesado. So, sa akin, kailangan mong ipakita na somewhat serious ka. So, unless na lang na valid talaga yung reason mo, then it makes sense. Siguro maiintindihan nila. Pero, at some point, kailangan mo na rin talagang, tumupad sa usapan. Right? Kung alas 10 yung usapan, dapat alas 10 nandun ka. Lalo na sa relationship, imagine that, naghintay yung girl na to ng 15 minutes, 30 minutes sa'yo. Imagine that, as a babae, siya pa talagang naghintay para sa'yo. Ngayon, ito yung maganda. Kung may kapatid ka, magpagising ka na lang sa kanya. So, in that way, ang masama kung hindi rin nakagising yung kapatid mo, late din siya gumigising. Ano ba naman yan? Ang hirap pala na itong solusyonan Mahirap siya. I think nasa tao yan Kailangan mong magkaroon ng accountability. Huwag mo siyang ugaliin. And yung once, pwede. Pero yung everyday kang nalilate, ganyan. So, hindi na siya maganda. Habit na yun. Right? Bad habit. Maganda yung topic natin. It's all about accountability. So, that's our topic of the day. See you sa ating next na walang kwentang usapan. Bye!